Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ad sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Sa totoo lang, alam na alam ni Han Sanchen na kung magiging loyal sa kanya si Huya at hindi niya sinabi sa kanya ang totoo, hindi magiging masyadong natural ang kanyang pangkalahatang ugali. Medyo nag-aalala siya at iba pa. At ang mga ito ay maaari ding maging mga pahiwatig para siya ay matuklasan ng kabilang partido. Gayunpaman, kung sasabihin sa kanya, mas matatakot siya kapag ang kalaban ay may napakaraming tropa. Ang isang taong may kasalanan ngunit walang ibang mga kapintasan na madaling natuklasan ng kanyang mga kaaway, o isang taong natatakot at mahiyain. Ang sagot ay malinaw na ang huli. Sa makatuwid, pinili ni Han Sanchen ang huli. Kung mahuli ka, hindi maiiwasang ma-relax ng kabilang partido ang kanilang pagbabantay. Kailangan ni Chanho ng credit, kaya natural na tutulungan niya si Huya para magtago. Sa makatuwid, sa ilalim ng maraming proteksyong ito, naniniwala si Han Sanchen na kahit na ang ilang mga tao ay may pagdududa tungkol kay Huya, ang pangkalahatang problema ay hindi dapat maging malaki. Sa pag-iisip nito, biglang huminto sa pagkakaupo si Han Sanchen at piniling humiga sa lupa, saka pumikit. Dapat malapit na ang hanging silangan, tumawa siya ng mahina. Sigurado, halos nang matapos magsalita si Han Sanchen, may mga yabag sa labas ng selda. Sa pamumuno ng ilang gwardya, isang figure ang dumating sa harap ng pintuan ng selda. Ang taong ito ay walang iba kundi ang Huya na sinasabi ni Han Sanchen. Bagamat siya pa rin ang orihinal na kapitan ng intelihent ngayon, malinaw na alam ng lahat na ang lalaking nakahuli kay Han Sanchen ay makakatanggap ng isang formal na malaking gantimpala pagkatapos ng labanan, at alam din na ang kanyang hinaharap ay walang limitasyon. Sa makatuwid, ang kanyang katayuan ay mas mataas kaysa sa kanyang kasalukuyang posisyon. Ang iilang gwardya ay masunurin at iginagalang siya. Master Huya, nasa kulungan si Han Sanchen, nagmamadaling sabi ng pinuno. Bahagyang tumanggaw si Huya. Matagal na niya talagang gustong pumunta at makita si Han Sanchen. Kung tutuusin, malaki ang tiwala ni Han Sanchen sa kanya at tinuruan siya ng maraming bagay. Bago pa man ang pagpapako sa cross, hindi niya siya hinayla sa tubig, ngunit binigyan siya ng pagkakataong ma-promote. Kahit na hindi pa kami masyadong nakakakontak ng mga ganyan, may puwang na sila sa puso ni Huya. Gayunpaman, natatakot siyang matitigan noon, at baka patay na si Han Sanchen, kaya hindi siya naglakas loob na lumapit. Kanina, narinig niyang biglang sumigaw si Han Sanchen sa sakit, matapos malaman na hindi patay si Han Sanchen, hindi na niya makontrol ang kanyang puso, narinig niyang sumigaw si Han Sanchen sa sakit at gustong lumapit para tingnan kung patay na ang taong nahuli niya, dahilan para mamatay ay dumating upang siyasatin ang piitan. I caught him with my own hands, and even staged an undercover scene in front of him. I think this person must hate me. I heard na nagising siya bigla, at medyo nag-alala ako. Pumunta ako dito para tingnan kung patay na siya, total malaking pag-aalala ito para sa akin, kunwaring nag-aalala si Huya. Nang marinig ito ng ilan pang mga tao, nalaman nilang wasto ang dahilan, at hindi nila ito masyadong pinagdudahan. Hindi na kailangang mag-alala. Narinig ko mula sa mga matatanda na ang lason ay umabot na sa kritikal na sandali ng ganap na pagsiklab, bagaman nagising na si Han Sanchen, ito ay isang flashback lamang. Pagkarinig nito ay medyo masama ang ekspresyon ng mukha ni Huya ngunit nawala ito sa isang kisap mata, he pretended to smile lightly and said, "Really? If that's the case, then it's natural best to save me from worrying, however, for the sake of safety, I'll still go it's best to meet him once, at least I can feel at ease, right?" Tama, ako, dito. Pagkatapos makibagay sa liwanag, nakita pa rin ni Huya ang isang figure na nakahandusay sa loob ng selda,
walang gumagalaw si Huya na diretsong pinulot ang isang matigas na bagay sa kanyang katawan at ibinato iyon sa loob ng Han Sanchen, walang reaksyon nang tumama ito sa Han Sanchen. It's really a comeback, nakangiting sabi ni Huya, tapos tumingin siya sa tabi ng pinuno, halika nga dito, may gusto akong kausapin sa'yo. Nang marinig ito ng namumunong kawal, dali-dali siyang lumapit at sinabing, Panginoon, ano ang utos mo? Ngumiti si Huya, tama na, di ba nagkunwari akong rebelde noon at pumunta sa pwesto ni Han Sanchen? Alam mo naman ta di ba? Paulit-ulit na tumango ang nangungunang sundalo, Panginoon, syempre narinig ko ang iyong mga dakilang gawa, ito ay sadyang kahanga-hanga at hindi masabi, ikaw lamang ang may ganoong katapangan, talagang hinahangaan kita. Umiling si Huya, I'm not saying this to flatter you. I just want to tell you that although I successfully joined Han Sanqian's side, it was actually not easy for him. Han Sanchen was a thief, is has vicious by nature, like a fucking pervert. After I joined, he has always makes things difficult for me and even the others. I have been holding the originally, I have the maaaring parusahan lamang ang taong ito, ngunit sino ang nakakaalam na ang masamang ugali ni Chanho ay hindi makayanan ang kanyang galit, kaya siya ay gumamit ng lason pagkatapos ng ilang mga hampas, kaya. Bago pa makapagsalita si Huya, ang nangungunang sundalo ay agad na naunawaan ang ibig sabihin ni Huya. Hoy, ano ang ibig mong sabihin, Ginoo? Habang humihinga pa si Han Sanchen, maaari kang makipag-ayos sa kanyang luma at bago. Panipi, tumawa ng malakas si Huya, mabuti kapatid, naiintindihan mo ako. Tumawa ang pinunong kawal, bata pa tayo. Kaya syempre dapat matuto tayong magbasa ng mukha ng mga tao at unawain ang kanilang iniisip. Naglabas si Huya ng ilang amethyst sa kanyang bag at inilagay sa kamay ng lalaki, karaniwang hindi tinatrito ng masama ang mga matinong tao, maginhawa para sa iyo. Nagmamadaling sabi ng namumunong kawal, salamat sa gantimpala, may mga gagawin kayo sa labas kaya lumabas muna kayo, kung ikaw at si Han Sanchen ay may sasabihin, huwag mag-atubiling sabihin ito. Wala kaming alam, dahil wala kang alam ngayon, hindi pa ako nakapunta dito. Nasyahang tumango si Huya at naglabas pa ng mga amethyst, magandang kapatid, sabihin mo sa akin ang iyong pangalan, kapag natapos na ang digmaan, maaari mo akong sundan. Si Huya ngayon ay isang upstart, at ang kanyang mga hinaharap na prospect ay walang limitasyon, natural, ang mga sundalong ito ay dumagsa sa kanya. Pagkatapos ng lahat, ito ay ang pinakamahusay na backer, bar none. Bagamat mas matatag ang katayuan ng mga matandang makapangyarihang iyon, karamihan sa kanilang mga crony ay sumusunod sa kanila sa loob ng maraming taon, kahit na makapasok ka, hindi mo makikita ang oras upang mauna, ngunit ang mga bagong makapangyarihang tao ay iba, wala silang koneksyon at hindi gaanong armas. Kung sasama ka sa kanila sa oras na ito, hanggat nagsusumikap ka, malapit mong makuha ang kanilang tiwala at maging kanilang tiwala. Natural, tataas din ang status at iba pang bagay kasabay ng pagtaas ng tubig. Tulad ng isang mahusay na master, ang nangungunang kawal at isang grupo ng iba pa ay sabik na sabik sa kanya. Leifo ang pangalan ng nakababata, sagot ng lalaki. Okay, naalala kita, labas tayo. Oo, naghihintay sa labas ang binata, tsaka may mga sekreto akong sundalong nagtatago sa harapan. Malalaman natin in advance kung may darating, pagdating ng panahon, ipaalam ko ba sa'yo ng maaga? Huya nodded, okay, but I want to have a good time with Han Sanchen, so it's best not to come in without my instructions. Kung may pupunta talaga para makita ang kulungan, umubo ka muna sa labas, para malinisan ko ang eksena. Mabilis na tumango ang nangungunang sundalo at iniabot sa kamay ni Huya ang susi ng selda. I understand, I'll be excused later, you have fun. Pagkasabi nito ay kumaway ang nangungunang sundalo at masunuring umalis kasama ang iba. Matapos makumpirmang nakaalis na sila ay agad na inalis ni Huya ang kanyang ngiti, puno ng guilt at pag-aalala ang ekspresyon. Naglakad siya papunta sa selda ng ilang hakbang, pagkabukas ng pinto ng selda, pumasok siya sa selda at tumabi sa Han Sanchen. Bagamat ang amoy sa silid ay napakasakit, hindi lamang ito nagustuhan ni Huya, bagkus ay tumingkayad at lumapit kay Han Sanchen. Leader, huli na si Huya. Huya, sorry sayo. Ibinaba ni Huya ang ulo niya ng malalim.
Ngunit sa sandaling ito, isang boses ang lumabas, hindi ka nahuhuli, nasa oras ka, at wala kang dapat ihingi ng tawad sa akin. Pagkarinig ng tunog, halatang nagulat si Huya, pero maya-maya, may mas nakakagulat na nangyari. Umupo talaga si Han Sanchen na nakahandusay sa lupa. Leader, ikaw, nabigla si Huya. Sa isip niya, malamang na namamatay si Han Sanchen sa mga oras na ito, at maaari pang mamatay anumang oras. Ang hindi niya inaasahan ay hindi lang makapagsalita si Han Sanchen sa mga oras na ito, kundi umupo din mag-isa. Don't worry, hindi pa ako mamamatay. Ngumiti si Han Sanchen, tumingin kay Huya, at sinabing, alam kong hindi ako makakakita ng maling tao. Ikaw bata, pumunta ka sa akin pagkatapos ng lahat. Leader, alam mo bang pupunta ako para makita ka? Nagdududang tanong ni Huya. Ngumiti si Han Sanchen, bagamat hiniling kong bumalik ka sa orihinal mong hukbo, nakikita kong may kapatid ka pa rin sa akin, kaya tiyak na pupuntahan mo ako, lalo na kapag nasa selda ako hindi lang siya namatay, ngunit nang bigla siyang sumigaw sa sakit. Ang mga iniisip ni Huya ay nakita ni Han Sanchen, at nakaramdam siya ng kaunting kahihiyan ng ilang sandali. Ngumiti si Han Sanchen, at pagkatapos ay sinabi sa kanya ang lahat tungkol sa kanyang naunang pag-aayos para kay Huya. Matapos makinig sa paliwanag ni Han Sanchen ay natigilan si Huya ng ilang segundo bago ito namalayan, hindi niya talaga inaasahan na isasama siya sa mga kalkulasyon ni Han Sanchen. Hindi nakakagulat na ang mga orihinal na tropa ay hinabol at binugbog ng Han Sanchen sa lahat ng oras na ito, ngayong maingat na silang nakauwi, hindi na ito maintindihan. Napakatalino ng lalaking ito na halos lahat ay kayang gawin. Alam kong ang paggawa nito ay maaaring makonsensya ka sa mahabang panahon, ngunit walang ibang paraan. Ginagawa ko rin ito para sa ikabubuti ng lahat. Nakangiting sabi ni Han Sanchen. Pero huwag kang mag-alala, alam kong bigla kong sasabihin sa iyo sa oras na ito na ang lahat ay isang drama lamang na inayos ko, na maaaring makapagdulot sa iyo ng kalungkutan. Ang mga kalungkutan na ito ay maaaring magmula sa hindi ko pagsasabi sa iyo ng isang bagay ng maaga, o maaaring dahil ito ay maaaring maging maganda ang pakiramdam mo ngayong nakabalik ka na dito at ayaw mo nang lumipat muli. Pero kahit anong mangyari, hindi kita pipilitin. Alinman sa susunod ka pa rin sa akin, o sundin mo ang kasalukuyang hukbo, how about it? Saglit na nag-alinlangan si Huya. Hindi totoo ang sinabi ni Han Sanchen, hinding-hindi magdadalawang isip si Huya bago humingi ng tulong si Han Sanchen kay Chanho na tulungan si Huya na magpaputi ng kanyang balat. Ngunit sa pagbabalik ni Huya ay unti-unti nang tinanggap ni Huya ang realidad, pero sino ang nakakaalam na sa oras na ito gagawin ni Han Sanchen, sa makatuwid, saglit, si Huya ay hindi niya maintindihan kung paano ito. Sasagutin ni Huya, galit, tuldok, nabuhay ako sa halos buong buhay ko. Masasabi ko kung sino ang mabuti sa akin at kung sino ang peke, I can tell you what you have to say, pinalakas pa ni Huya ang kanyang pagpupursage, puso. Sa totoo lang, talagang mahirap ang pagpipiliang ito noong una akong pinilit, ngunit ngayon ay mas madali na. Ganito ang kaso minsan, halatang pagod ka sa iyong kasalukuyang buhay, ngunit karamihan sa mga tao ay walang lakas ng loob na gawin ang hakbang na ito. Sa una, sa ilalim ng matigas at malambot na taktika ni Han Sanchen, nag-walkout siya. Sa totoo lang, ngayong nakalabas na kami, wala nang ibang hadlang. Okay. Bagamat parang nakakalungkot na isinuko mo kung ano ang mayroon ka ngayon at sa hinaharap, masisiguro ni Han Sanchen na hindi mo ito pagsisisihan anumang araw sa hinaharap, sabi ko. Pagkatapos magsalita ni Han Sanchen, tinapik niya ito sa balikat para palakasin ang loob niya. Tumango si Huya. The ultimate poison is indeed very powerful, it is so powerful that I, the Poison King, can't resist it, but, I am the Poison King. May malaking lason sa aking dugo sa buong taon, kaya ang aking katawan ay napakasensitibo sa lason, ang paglaban ay hindi rin maihahambing sa mga ordinaryong tao. Ito ay tiyak na dahil dito na ako ay palaging makatiis sa mga pinaka-nakakalason na pag-atake, kung hindi, ako ay namatay ng hindi mabilang na beses. Gayunpaman, ang kakayanang lumaban ay tanging garantiya na hindi ako mamamatay. Nasa matinding panganib pa rin ako. Kung ito ay maaantala ng napakatagal, ang lason ay dahan-daang makakaangkop sa aking katawan, sa panahong iyon, wala nang paraan upang mailigtas ang aking buhay, operasyon,
kaya kinailangan kong gamutin ang aking sarili sa lalong madaling panahon. And the killing lies with you. Are you willing to help me? Tanong ni Han Sanchen. Leader, paano mo gustong tulungan kita? May arrangement ako. Mahiwagang ngumiti si Han Sanchen. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!